We'll talk about morality on this video. Disclaimer lang, napakahirap na topic nito. Marami ng matalino at magagaling na tao na dihamak kesa sa akin ang nag-discuss nito, pero di pa rin siya malinaw sa lahat. But I will try. Yung mga ideas na sinasabi ko nga pala, hindi ako nakaisip lahat nito. Pero I do a lot of research at sinishare ko sa inyo yung mga best information na alam ko about sa mga topics na to. Okay, one of the reasons why morality is so confusing is because of the meaning itself. Well, sabi dito, principles concerning the distinction between right and wrong or good or bad behavior. Okay, pero ang problema, right or wrong, good or bad, is subjective. Take for example, Robin Hood. Masama magnakaw, right? Pero binibigay niya sa mahihirap yung mga ninakaw niya. Ano, right ba yun or wrong? Some, oo. Sa iba, hindi. Who decides? So, let's go to the Bible kasi majority of Filipinos think of the Bible as a moral guide. Well, ang problema sa Bible is inconsistent. As an example, masama daw ang pumatay. Pero pag si God ang pumatay, exempted kasi may good reason si God for killing. So in the Old Testament, God killed so many people but it's okay kasi nga He had good reasons. And God is God. He made life, He can take life, sabi nila. But di ba sabi din nila na He's a forgiving God, so why not just forgive those people instead of killing them? Ang gulo, pero sige, fine. Pero ang isa pang problema, may mga bagay na wala sa Bible or hindi malinaw ang message. Again, hindi ako expert sa Bible, pero here's how I noticed how believers handle this. Halimbawa, yung self-defense. Tama ba yun or mali? As per the Bible, ang sagot nila usually magsasabi sila ng isang matalinghagang Bible verse na they will try to connect to it. Or sasabihin nila, pero actually, even without the Bible, alam na natin yan. Hindi mo na kailangan ng Bible dyan. Natural na sa tao na i-defend yung sarili nila. At natural lang na tama yun. Binigyan tayo ni God ng knowledge to know what's right or wrong. So, why do we need the Bible kung sa huli, tayo din pala yung magde-decide sa sarili natin kung anong tama o mali. You see, kaya mahirap maging moral guide ang Bible or ano pa mang ancient books or beliefs kasi subject to interpretation. Meron pa, do unto others as you would have done unto you. Sige, sundin natin yan. Gusto ko kinikiliti ako sa tenga eh. Kaya kikilitiin ko sa tenga lahat kahit sino makasalubong ko. Okay ba sa inyo yun? Hindi okay, di ba? So, ano na ang basihan na gagamitin natin sa morality? Since mahirap ma-define ang morality, let's try to stick to a single action at tignan natin kung anong magandang moral basis to determine what is right or wrong. Okay, morbid pero madali kasi maintindihan to kaya itong gamitin natin. Okay, masama bang pumatay ng tao? Yes, pero well, ang mas tamang sagot is depende, di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, paano kung self-defense? Paano kung unintentional, aksidente? Or let's say necessity, mercy killing. Gusto na nung mismong tao na matapos na kasi may sakit siya na malubha, ayaw niya na. I mean, madaming scenarios at factor din ang intent, syempre. Pero it seems na ang common thread ay it depends sa kapakanan ng isang taong involved. Lahat tayo may karapatang mabuhay, makaramdam ng kaginhawaan at hindi masaktan. Yung mabuhay ng maayos. So we can say right or wrong should be based on welfare or well-being. Or simply, yung kaginhawaan or kaayusan ng buhay ng isang tao. I mean, masama pumatay, pero pag gusto kang patayin at matatapakan yung sariling karapatan mong mabuhay, pwede yung self-defense. Masamang pumatay, pero kung hindi mo intensyon or aksidente, limbawa, nakabangga ka, medyo mababa ang kaso mo kaysa yung intentional yung pagpatay. Siguro iniisip nyo, ganun naman talaga yung basis ng mga laws natin o mga batas natin ngayon, di ba? Welfare ng isang tao? Yes, because we know better. Kaya nga hindi natin sinusunod lahat ng nasa Bible, di ba? Kasi it doesn't make sense. Pero marami pa din sa mga batas natin at sa overall culture natin ang unfortunately influence ng mga kung ano-anong religious beliefs. So again, sa atheistic point of view on morality, it makes more sense